Kaya kung curious ka tungkol sa jinn, samahan mo ako sa series na to. Assalamualaikum. Alam mo ba na sa Islam, naniniwala tayo sa jinn? Pero, hindi ibig sabihin nun na lahat ng nakakatakot na kwento tungkol sa kanila ay totoo. Okay. Pag-usapan natin ang jinn. Kasi growing up, kapag narinig natin yung word na jinn, matik, minsan pumapasok sa isip natin yung mga horror stories, may nagpaparamdam, may nagpapakita, may ganito, may ganyan. Pero kung pag-uusapan natin siya from the perspective of Islam, mas interesting pala siya kaysa sa mga kwento-kwento lang. Ang jinn ay tunay na nilalang na nilikha ni Allah. Sinabi mismo sa Quran na nilikha sila mula sa apoy. At tulad ng tao, may mga jinn na mabuti at may mga jinn na hindi. Actually, may sura sa Quran na tinatawag na Suratul Jinn, kung saan mababasa natin na may grupo ng jinn na nakikinig sa Quran at naniniwala rito. So, hindi pala tama yung idea na kapag jinn, automatic masama. Another interesting thing, di natin sila nakikita sa normal nating paningin. Kabilang sila sa tinatawag nating ghaib, mga bagay na hindi natin nakikita pero ipinapaalam sa atin ni Allah. Kaya personally, ang magandang approach dito is hindi natin kailangan katakutan ang bawat unexplained na bagay. Hindi rin natin kailangan gawing entertainment ang mga kwento tungkol sa jinn. Kung ano ang sinabi ng Quran at ng authentic sunnah, yun ang pinanghahawakan natin. Ang mga kwentong naririnig natin, we don't automatically treat them as Islamic facts. Next time, pag-usapan natin ang jinn, shaitan at iblis. Pareho ba silang lahat?